Sa pangalan po ng North Philippine Union Conference, isa pong mainit na pagbati ang ipinapaabot namin sa inyo sa lahat ng mga tagapanood ng ating palatuntunan. Ito po ang unang araw ng ating 10 araw na taimtim na panalangin o 10 days of prayer. Sinusundan po natin ang panalangin ni Jesus sa ika-6 na kabanata ng Mateo at ika-11 kabanata ng Lucas. Basahin po natin ang mga talatang iyon. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng nasa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Pagnilay-nilayin po natin sumandali ang mga talatang ito. At nangyari nang siya'y nanalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Makikita po natin ang tala niyan sa Lucas, kabanatang 11, talatang 1. Nang ang ating Panginoong Hesus ay narito po sa lupa, gumugol siya ng maraming panahon sa pananalangin. Napuna ito ng mga alagad. Naunawaan din nila ang bisa at ang bunga ng taimtim, wagas at makapangyarihang panalangin. Maraming pagkakataon, nakita nila na ang Panginoong Hesus ay nananalangin muna sa pagsisimula ng bawat araw. Ganon din ang kanyang gawi bago gumawa ng mga kabalaghan o anumang mga bagay. Sa ganung mga kalagayan, bumangon sa isip at puso ng mga alagad ang pagnanais na manalangin ng maayos at maningas. Kaya doon po sa Lucas 11:1, lumapit ang mga alagad kay Jesus matapos siyang manalangin at sinabi nila sa kanya, Panginoon, turuan mo kami na manalangin gaya ni Juan na tinuruan ang kanyang mga alagad. Sa isang bahagi naman po ng Biblia, sa Mateo 6:9-13, inilahad ng Panginoong Hesus ang akmang mga salita at wastong pamamaraan ng panalangin. Sa loob ng 10 araw, bibigyan po natin ng pansin ang panalangin na banggit. Ang panalangin na naitala sa mga talatang aking binanggit ay payak at mula sa puso. Sa ministeryo na ginawa ni Jesus, malimit siyang makita na nasa gitna ng mga tao. Nag-aalaala ang mga alagad niya at maging ang kanyang sariling pamilya na dahil sa kanya walang humpay na paglilingkod sa mga tao, maaaring ang kanyang kalusugan at buhay ay manganib. Ngunit si Jesus ay laging nananalangin sa Ama at ang mahabang panahon na ginagamit niya sa pananalangin ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at lakas upang makapaglingkod na walang kapaguran. Dito nabuo sa isip ng mga alagad ang kahalagahan ng panalangin sa pamamagitan ng buhay na mapanalanginin at malakas na kaugnayan sa Ama. Si Jesus ay tumanggap ng kapangyarihan na sandigan ng kanyang ministeryo at paglilingkod. Ito pala ang lihim ng lakas at kapangyarihan ni Jesus, ang panalangin. Maaari din ninyo itong maranasan, mga mahal kong kapatid kay Jesus. Hindi lang po iyan. Ang patuloy na panalangin ay nagdudulot ng pagbabago ng likas at ugali ng mga mananampalataya o ng sino mang tao na magtiwala kay Jesus. Sa ating sarili, wala tayong magagawa upang baguhin ang ating ugali. Ngunit, kung tayo ay nakaugnay kay Jesus,
tayo ay gaya ng bagong nilalang. Isang bagay pa ang kamangha-mangha. Samantalang ang patuloy na kaugnayan kay Jesus ay bumabago sa likas ng mga alagad, ang panalangin ay nagbubunga rin ng kapakumbabaan sa mabiyayang paglilingkod. Ang panalangin ay mahalagang bahagi ng buhay ng sinuman, lalo na ang mga mananampalataya. Sa pagkilala sa kahalagahan ng panalangin, ang pansanlibutang pangasiwaan ng Seventh-day Adventist Church ay gumawa ng isang programa na tinaguriang 10 araw ng panalangin o 10 Days of Prayer. Ang panahon na itinakda sa programang ito ay mula Enero 8 hanggang 18. Sa programang nabanggit, hinihimo ko po ang lahat ng mga miyembro ng ating iglesia na makilahok, makisangkot sa pansanlibutang gawain ito. Ang pananalangin ay nagbubunga ng pagkakaisa at kagalakan. Ito po ang dahilan kung bakit ang kasalukuyang programa ay tinawag na United Prayer na gagawin sa loob ng 10 araw. Sa nagkakaisang panalangin na isasagawa, mayroon tanging pagkakasunod-sunod o order na dapat nating sundin lahat. Mayroong 4 po na yugto ang nagkakaisang panalangin. Una sa lahat, ang panalangin magkakasama ay dapat napasimulan sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos. Ibinabalik natin sa Kanya ang luwalhati at papuri dahil sa Kanyang biyaya at mga ginawa para sa mga tao. Ang bahaging ito ng panalangin ay magagawa sa loob ng 10 minuto. Sa katapusan ng bahaging ito, matapos na humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, tanggapin natin na may galak ang kanyang kahabagan. Ang ikalawang bahagi naman po ng panalangin ay tinaguri ang oras ng pagpapahayag. Ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ang kakulangan natin ng panalangin at pamamagitan. Hihingin natin sa Diyos ang patawad sa ating mga pagpapabaya na makipag-ugnay sa Kanya. Pwede rin nating hingin sa Panginoon na ituro sa atin ang ibang kasalanan sa ating buhay. Ang pamanhik at pamamagitan naman ang ikatlong bahagi ng nagkakaisang panalangin. Idalangin po natin na ipagkaloob sa atin ng Panginoon ang banal na Espiritu para tayo ay turuang manalangin at mamagitan din para sa kapakanan ng ibang mga tao. Sa bahaging ito, gugugol po tayo ng mga 35 minuto. Ipanalangin natin ang mga maliliit na pulutong na sila'y dumami upang mas marami rin ang manalangin. At ipapanalangin din natin na bigyan tayo ng tamang pananaw sa panalangin. Banggitin na rin po natin ang ibang mga tao na kabilang sa ibang pananampalataya sa ating mga panalangin upang sila man ay magkaroon ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan at pagbabago ng buhay samantalang narito sa lupa. Doon po sa kaduluduluhan, ang pasasalamat ang huling bahagi ng tamang panalangin sa Diyos. Magalak tayo na dumirinig ang Diyos sa ating panalangin. Pumili din tayo ng mga tao na pwedeng isama sa ating mga dalangin. Halimbawa, 5 lalaki o 5 babae na pwede nating dalhin sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Mabisa po ang pananalangin. Ito ang pinagmumula ng lakas, tamang pananaw at maigting na ugnayan sa Panginoong Diyos. Inaanyayahan ko po kayo na subukan ninyong manalangin sa ganitong kalagayan at ito nawa ang ating maging karanasan sa pananalangin. Sa bahaging ito, lumapit po tayo sa Diyos sa isang pananalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami at nagbibigay ng papuri sa inyo dahilan sa mga kabutihan at kagandahang loob na tinatanggap namin mula sa inyo sa araw-araw. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy ninyong ipinaparanas sa amin. Bagaman hindi kami karapat-dapat sa inyo dahil sa aming mga kasalanan at pagtalikod sa inyong mga paraan, pinili mo pa rin na mahalin kami at pagpalain kami. O Diyos na manlalalang, Ikaw na pinagmula ng buhay, tunghayan po ninyo ang aming kalagayan at akayin po ninyo kami
sa daan ng kabanalan at ng katwiran. Sapagkat kami ay nagkasala, napalayo kami sa inyo, nadala sa landas ng kapahamakan, nawala ng lakas na sumunod sa inyo at sa inyong mga pangunguna. Patawarin po ninyo kami at bigyan ng panibagong puso, panibagong kaisipan, panibagong buhay. Kahabagan po ninyo kami, O Diyos, at sa inyong kapangyarihan, akayin po kami upang maging mga anak mo na magagawa ang iyong kalooban sa lakas na ikaw rin ang nagbibigay. Panginoong Diyos, lagi naming idinadalangin at tangi naming idinadalangin sa inyo ang aming mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay sa programang ito. Pagpalain po ninyo sila, bigyan ng mabuting kalusugan, mahabang buhay, at ipagkaloob sa kanila ang mga pangangailangan nila araw-araw. Mangyari po na ang iba sa kanila ay magkaroon ng kaginhawahan mula sa mga suliranin, mga alalahanin, mga problema na dumarating sa kanila sa araw-araw. Marahil merong mga walang hanap buhay, walang mga salapi, walang pagkukuhanan ng kanilang kakainin sa araw-araw. Anuman po ang kanilang kalagayan, Panginoon, tulungan po ninyo sila na matugunan ang kanilang mga pangangailangan o suliranin. Idinadalangin din namin sa inyo ang aming lipunan. Magkaroon nawa kami ng kapayapaan at patuloy na pagkakaunawaan. Tulungan din po ninyo ang aming mga tahanan. Ganon din po ang aming mga magulang, ang aming mga kabataan, ang aming mga anak, at ang lahat ng miyembro ng aming tahanan. Panatilihin po ninyo, Panginoon, na masaya at maluwalhati ang ugnayan ng bawat miyembro ng tahanan. Inilalapit din namin sa inyo ang aming bansa, ang aming mga kababayan, ang aming mga tagapanguna. Pagkalooban po ninyo sila ng katugunan upang mapangunahan ang mga bagay na kailangan upang ang aming bansa ay magkaroon ng patuloy na katatagan, karunungan, at may pagtitiwala sa inyo ang aming mga tagapanguna. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga pagpapala at masaganang biyaya. Tulungan po ninyo kami na maging tapat sa inyo at magtiwala sa inyong kapangyarihan. Idinadalangin po namin sa inyo ang lahat ng ito. Salamat po sapagkat kami ay binigyan mo ng kasiguruhan na kami iyong dininig. Hinihingi po namin ang lahat ng ito alang-alang sa banal, makapangyarihan at mapagmahal na pangalan ng aming tagapagligtas at mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Kung nais po ninyong makipag-ugnayan sa amin, nariyan po ang ating mga contact numbers para sa inyong mga tanging kahilingan na maaari naming dalhin sa Panginoong Diyos alang-alang sa inyo. I-text lamang po ninyo ang inyong kompletong pangalan at tirahan. Pagpalain nawa kayo, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos.